So, sa switch case tayo. So, gawa tayo ng class. Switch case. So, ano ba yung switch case? Switch case is parang conditional din siya. Conditional statement na parang si if else. Pero si if else kasi, tulad to, ginagawa natin if else kapag may range ng value. So, average is greater than 100. Tapos, average is 90. Average is greater than 75. So, may ano siya, may agwat siya. So, greater than 100, greater than equal 90. So, pag si switch case naman, best use cases niya is kapag may isang value ka na tinatawag, na kino-condition. Halimbawa, yan, kuha muna tayo ng main method. So, kung si switch case, si if else, minimit niya yung condition na false. Same din naman kay switch case. So, example natin is lang. So, halimbawa, may specific number tayo. So, halimbawa, int month equals 1. So, gagamitin na natin yung switch na method. Lalagyan na natin yung variable. Tapos, i-open and close curly bracket. Tapos, gagawa tayo ng case 1. Pag case 1, pag January, di ba? First month of a year yan. So, example, system.out. The print line is January. Tapos, case 2 tayo. System.out.println February. Tapos, print natin kung ano yung lalabas. Ayan, January and February. So, bakit sumama yung February? Ewan lang naman yung variable ko. So, gagawin natin yung keyword na break. Para, kapag lumabas na to, na-meet niya na yung 1, magbe-break na siya dito. So, di niya na ipiprint sa dulo. So, break. Ayan. Yan. January na lang tinawag niya. So, lalagay lang natin yung ibang month. Case 3, March. Tapos, lagay nyo na lang ibang month. Yung ibang month. So, para mabilis tayo. So, ayun. So, pag tino natin yan. Ayan. So, pag wala sa choices, halimbawa 13, kasi wala naman sa month yun eh. May kasunod pa ba sa December? Di ba? Wala na. So, ipiprint niya wala. Pero kung gusto nyo lagyan, halimbawa nagka-error lang yung users or para sa user's experience, kasi wala siya nakita na dito eh, na output. So, pwede mong gawin is yung default value natin. Default value natin is sabihin natin wrong siya ng input. Wrong month. Kasi sa totoong buhay, wala namang 13 month. Walang kasunod sa December. So, pag nilagay natin yung 13, ang lalabas yan is wrong month. So, mga use case nito guys is madami. So, ayun, i-compare nyo na lang anong pinagkaiba niya sa conditional statement na if else tsaka sa switch case. Parehas silang condition pero case to case basis pa rin. So, kung sanay ka sa if else, wala masama doon or sa switch case. Pero may mga scenario na mas maganda gamitin sa switch case compare kay if else. So, yun lang.